Okay, let's go na ulit. Okay, puntahan natin yung isang motor na mala click ang itsura. Bali, na-review na natin yon 2 years ago. Kaya lang, na-mute na naman at nadali tayo ng copyright sa music. Kaya yung mga ka-riders, mga nagbablog dyan, ingat tayo sa paggamit ng mga music. Kahit nakalagay na free, ay pagdating ng oras at ano rin, narevisan ng YouTube, ayun, copyrighted pala. Kaya yun, iniiwas-iwasan na natin ang paggamit. Siguro yung talagang ano na lang, konti lang na mga music na talagang hindi copyrighted. Okay, by the way, gusto mo talaga ng click, kaya lang ang pera mo ay nasa 50k lang at ayaw mong kumuha ng hulugan dahil ayaw mong mapasubo dun sa kanyang monthly na talaga namang ang laki ng interest kapag installment ang kukunin natin. Pero kailangan mo na, hindi mo kaya talaga si click na nasaan ho yun eh, almost 81,000 ang cash, lalo na yung version 3. Siyempre pag kukuha ka, yun ang latest model, yun nga yung Honda Click version 3. Pero ito almost kalahati ng presyo yung ating i-review ngayon. Okay, wala namang problema kung halimbawang medyo mura siya o made in China. Siguro ano lang natin talaga, alagaan lang nating mabuti at sigurado naman tatagal ngayon at improve na rin naman yung mga China na motorsiklo. And then yun nga, ang mga specs niya wag natin asahan na kaparehas ng click dahil yun nga po ay kalahati ang presyo. So tayo na mag-adjust, wag nating hayaan na i-compare, wag tayo mag-compare ng ano, ng dalawa. Ano na lang tayo talaga, yun lang tayo, dun lang tayo lumugar dun sa kaya natin. Kaya ayun, hindi ako nagkakamali, below 50k ang presyo noon. So dun sa sobra mo na mga 30k, marami ka nang mabibili dun. Yun lang talaga, syempre kung quality ang pag-uusapan natin, alam naman natin yung Honda Click, ang dami, bestseller yan, ang dami nang bumili dito sa atin. Kaya kita nyo dito sa amin, puro halos naka Honda Click oh. Wala na mga na si Mio. Ito, dalawang Honda Click o puro Honda Click ang gamit. Kasi nga po, ayan pa. Ito hindi, flare po yan, yung Rusi flare, ayan. Kaya yun, ano siya, mabenta talaga sa mga Pinoy rider. Ito si Rusi, Rusi flare, Rusi flare, Rusi passion. Okay, sige, ito na. Stay tuned lang at ano, i-review natin yung version 2 nung Motorstar Easy Ride 150CL. 3, 2, 1, go. Okay, ito po yung binabanggit natin na Motorstar Easy Ride CL na version 2. Sir Jay, salamat sa pag-assist.
Okay, bali meron pong 5 kulay itong Easy Ride 150CL. Ito po yung glossy white. And then sa loob, tingnan natin ha. Ito muna. Meron din silang glossy blue. Okay. Then wala lang po dito, meron din po silang matte orange at matte black. Then ito po yung pang-5 kulay, bali glossy red. Nakita ko po sa internet meron nakalagay na matte red, pero baka nagkamali lang po sila. So ang available lang po talagang kulay ng CL ito, glossy red, glossy blue, glossy white, matte black at matte orange. Ang cash price nasa 56,000 dahil ito po yung version 2. Ang mababa po yung version 1 kasi ito marami na ho silang in-improve dito eh. So ayan, para sa mga hulugan pa rin ang kukunin po, magda-down tayo ng 18,600. Malaki po siya pero alam nyo ho, at least hindi tayo mahihirapan pagdating sa monthly dahil zero interest po siya. Saka maiksing month lang po, isa taon kalahati lang. Ito ang inyong huhulugan, ayan po 2.5 lang. Then may rebate pa po yan na 300 or 400. So in case na 300 ang rebate, pumapatak po 2278 lang ang ating babayaran dito sa Easy Ride 150CL. And then ayan, sa isang taon 3667, and then sa 6 na buwan 6933. So yun po, mabilis lang yun, hindi halos natin mararamdaman. Kaya okay po talaga itong pagdating sa pricing niya. And then ito, kung sa lower down payment ang hanap nyo naman, ayan 4.6. Pero ito syempre medyo tataas na ang kanyang monthly. Pero best ano pa rin to, option itong mataas ang down payment. Okay, sige, start na tayo. Okay, pinili natin tong kulay white para i-review dahil para sa akin ito ho talaga maganda pag nasa kalye na, mapagabi o araw. Kitang-kita po kasi ito, lalo na ngayon sa bagong labas na version 2 ng Easy Ride. Napansin ko parang medyo bulky ano, pero same lang siya ng dimension. Okay, sa kanyang headlight, ito projector type po ang kanyang split headlight. Ayan, dalawa na para meron siyang mata ng robot. Okay, malaking factor o malaking bagay po sa isang headlight ang merong DRL. Butit na uso po ito, maganda po ito. Halimbawa kahit tayo umaga nagpapatakbo, nakabukas yan, kitang-kita pa rin yung ating unahan. Wala akong battery kaya hindi natin ma-determine kung alimang high beam at low beam dito. Paki-correct nyo lang po ako kung nagkakamali, pero sa tingin ko po ang low beam niya ay itong nasa gitna at ang high beam ayun po yung nasa dulo. Bali 4 po siya na projector lamp eh. LED na rin po ang kanyang turning signal dito sa harapan. Okay, ito mapapansin nyo, ayun yung ating Honda Click, yung version 1. Bali 125cc lang po yun. So ito ho ay 150cc. Okay, napansin ko lang sa kanyang headlight, medyo compressed siya. Unlike dun sa ating Honda Click, malapad yung kanyang headlight. So dito parang medyo lumiit siya. Pero ang maano sa kanya, napansin ko mataas. Tumaas ang kanyang ang pinaka-dimension niya. Okay, almost the same sila ng front view. Okay, dito sa front tire, same po sila ng mag wheels ng Honda Click. Ayan. So ito po meron pong sukat ng kanyang gulong na 80 by 90 by 14. Yun lang po, naka-tube type siya. Kaya ano tayo, ingat-ingat at may interior. Pero pwede pong i-convert to sa tubeless. Then naka-single disc po dito sa kanyang front brake na meron pong single pot caliper. And then telescopic fork po ang kanyang front suspension. Okay, sa kanyang likod, rear tire, meron pong sukat na 90 by 90 by 14. And then ito, yung kanyang mag wheels po, meron na ditong sticker na reflectorized po na red. Matte black po ang kanyang mags. And then sa kanyang muffler, ito almost the same ng bagong version din ng Honda Click. Ayan yung kanyang heat guard. Ito may tatak naman na Motor Star. And then of course yung tip, nilagyan na rin nila. Ayan, maganda po at Allen bolt ang ginamit. And then meron pong 800 ml ang kanyang engine oil capacity. Okay, ito yung kanyang pan cover. Parang naging liquid cooled ang dating po. Pero pan cover lang po ito. Ayan, naka-air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. And then carburetor po ang kanyang fuel system.
Ito lang napansin ko, medyo mababa yung kanyang tire hugger kasi may tendency ito na bumaba sa katagalan. Pwede itong mangalay pag halimbawang matagal na ginagamit. So siguro pwede tayong magpalit ng aftermarket na mas mahaba dito o pwede nating mas taasan para wag pong sumayad. Kasi may mga napanood po akong review, ayun nga po, itong sumasayad kaya nagkakaroon po ng ingay o tunog na nadidisturb tayo. Okay, naka single sided shock po ang kanyang rear suspension. And then naka drum naman po ang kanyang rear brake. Ito maganda, may cover. Yun lang, pag mag-a-adjust tayo, kailangan pa natin tanggalin itong plastic na to. Pero siguro hindi naman siya laging ginagalaw, kaya okay lang na may protection. And then mas malaki yung kanyang air filter na passing ko lang kaysa dun sa ating Honda Click 125. Then sa kanyang crankcase, okay naman, ito po. At meron pa rin siyang kasamang kickstart. Ayan lang, nakabalot pa po. And then wala pong kill switch ang kanyang side stand. And then balikan natin itong kanyang mga ilaw dito sa likod. Sa kanyang tail light or stop light, ayan, pure LED na po. Hanggang sa kanyang turning signals, ayan, naka LED na. And then dito sa ilalim, meron din po siyang LED para sa ating plate number. Speaking of plate number, shout out LTO. At hanggang ngayon po wala pa yung plate number ng ating Honda Click. Ito, nakakailang paggawa na ako, natabas na naman yung aking plate number. 2017 pa po yan. Kaya shout out LTO, sana makuha ko ng aking plate number. Then punta tayo dito sa footrest ng ating OBR. Ito maganda po, gawa po ng alloy. At yan, mas maganda, may tunog, nagkiklik siya para in case na tayo ay makalimot, pag narinig natin na tumunog na siya, ayun, ibig sabihin nakaangat na siya. Okay, sa kanyang decals, simple lang, naka-display na dito yung kanyang model name na Easy Ride. And then meron dito mga pointed na decals na combination po ng color red, black, and yung kanyang main color na white. Then glossy black po dito sa kanyang fairing sa baba. Then matte black dito po sa taas. Then sa kanyang footboard, malapad din naman kagaya sa ating Honda Click. Then nandito rin po yung kanyang battery sa baba. Then i-check natin yung kanyang mga decals dito sa harap. Ito po nakalagay yung kanyang brand name na Motorstar. And then dito yung color combination na ginamit, red, black, and white. Maganda po talaga pag 3 colors lang ang gagamitin. Then balik tayo dito sa front. Ayan, mapapansin nyo malaki yung kanyang front fender at mataas. So pwede tayo magpalit pa ng mas matatabang gulong. Siguro dito pwede natin ilagay yung gulong sa likod. Ayun, tapos palit na lang tayo siguro ng mga 110 or 120. Siguro sagad na yun. Okay, tingnan nga natin kung pwede pa, kung may space pa. Ay, mukhang malabo tayo magpalaki ng gulong kasi tingnan nyo ito, medyo dikit yung kanyang suspension sa gulong. So sigurado tatanggalin natin tong fender na to pag tayo magpapalit ng mas matabang gulong. Pero sige, mga Pinoy naman ay mahuhusay na arkitekto, kaya sigurado kaya nila tong gawa ng paraan kung magpapalit tayo ng matatabang gulong. Okay, dito na tayo ulit sa gitna. Ayan, meron pa rin mo siyang utility hook. Then ito, may box siya pero open, walang cover, ano po. Pero malapad po pero hindi siya malalim. Kaya ito, iwasan lang natin makalimot mag-iwan ng mga belongings natin, mga gamit natin, lalo't cellphone. Ako ho, nangyari sa akin, nakaiwan ako, buti na lang walang kumuha. Okay, ito, meron siyang USB charger dito. Ayan po, yan, takpan lang lagi natin. Yan po, syempre habang nag-charge, habang natakbo pwede tayo mag-charge. And then dito sa kanyang ignition, ito po may kasamang secure shutter key. Ayan, so hihiramin natin yung susi. Okay, ito pala yung susi, nagsara siya. At ito na yung kanyang switch o buttons ng seat. Okay, wala pong battery na naka-install, kaya sorry po mga ka-riders. Pero obviously digital na po yung kanyang panel. Dito po, ito version 2 po ito ha. Nandito po yung kanyang select at set pag tayo mag-a-adjust. Pero kadalasan naman pong naka-display dito, syempre speedometer, fuel indicator, odometer, at saka yung kanyang signal light. Dito mga indicator ng ilaw pag tayo mag-high beam, low beam. Ito busina. And
And then sa turning signals, ayan. And dito sa kabila, meron siyang kill switch. And then switch po ng DRL, ng headlight, then switch off. And then yung kanyang push button, electric starter. And then sa kanyang brake lever, dito sa left, ayan, meron po siyang brake lock. Okay, in case na tayo magpapark ng medyo tagilid o alanganin para hindi ho bumarang ating motor, ugaliin natin yan, ilalak natin. Then yung pag i-unlock, pe-press nyo lang siya. Okay, push, then lock, then press. Okay, then meron po pala siyang passing light. Ito, sa harap. Yeah, okay din naman sa safety features. Malapad yung kanyang upuan. Yun lang po, tanggalin natin yung plastic para sure. Ano po, ayoko naman siyang i-judge na hindi pa natin nahawakan. Ayan, tanggalin muna natin. Okay, ito may stock na seat cover. Ayan yung kanyang tatak na Motorstar. Okay. May nagsasabi po kasi madulas daw po ito saka manipis. Okay, ito obviously medyo manipis siya. Ano po, kaya sigurado sa pusa, ingatan natin sa mga kalmot. Lagyan natin ito ng anti-pusa. Ayan yung tabas niya. Kita naman natin. Ayan, may korte naman. And then dito maganda, hindi siya masyadong naka-lobo o naka-ulbok dahil yung ating mga OBR, sigurado mahihirapan pag-aangkas pag medyo mataas. So dito okay lang. Okay, marami naman nabibiling aftermarket kung hindi kayo satisfied dito sa kanila seat cover. Marami tayong pwedeng ipalit dito at mas maganda pa mga camelback type na setup, kaya mas babagay dito. Okay, tingnan natin yung kanyang U-box. Ayan, okay. Nasaan ba yung helmet ko? Sukat natin na, sandali. Alam ko hindi to kakasya eh. Kasi alam ko pang half face lang talaga. Pumasok siya pero hindi natin yan pwedeng isara. Ayan, okay. Pero alam niyo mga ka-riders, para sa akin mas gusto ko yung ganyan. Alam niyo pa ba kung bakit? Kasi tayong ugali natin, kapag once na ang helmet ay nagkasya dito sa U-box, hindi na tayo nag-helmet, nalilimutan natin magsuot ng helmet. So kung sa labas siya nakalagay o kung may hook man ito, sabitan natin o dito pwede natin isabit yung helmet, maalala natin nasa labas yung helmet natin, makikita natin. So isusuot natin, lalo ngayon ang daming nanguhuli, kaya dapat ugaliin na po talaga natin, hindi lang sa dahil sa may nanguhuli, para sa safeness natin. Ayan, mag-helmet po tayo lagi. Meron pong 4.5 liters na fuel tank capacity itong Motorstar Easy Ride 150 CL. Yun lang po, pagdating sa fuel consumption, medyo sasanay sa 125 at bigla kayo magsiship sa 150, of course tataas po ang consumption. Nasa 35 kilometers per 1 liter po ang konsumo nitong 150 CL. Okay, sa kanyang top speed umaabot lang po ng 90 to 95 kilometers per hour. Pero para sa akin po, hindi na importante yung top speed. Importante, malakas umarangkada. So, alam naman natin kapag matataas ang displacement ng motorsiklo, favor yan para sa mga arangkada. Then sa grab bar, glossy black. Almost the same talaga ng ating grab bar. Ayan, lapit-lapit tayo sa ating Honda Click. Yun lang, kulay black siya. Pero mas maganda pag black. Hindi halata ang mancha ng kamay. Lalo na galing sa grasa. Okay, bago tayo sumakay, ito po ang kanyang ground clearance, nasa 130 mm. And then sa seat height po ay nasa 770 mm. Then meron po siyang bigat na 120 kilograms. Okay. Okay, ayan. Dahil mababa po ang kanyang ground clearance, kahit medyo malapad at mataas ang kanyang seat height, nakaupo tayo pero lapat pa rin ang ating paa. Okay, ayan. So, komportable po ito, lalo na dun sa hindi matatangkad. Tama-tama yung kanyang riding position, komportable at mababa siya. Okay, sukat, size 9 na paa. Ayan, magkabila, meron 1 inch na pagitan. Then, ito, although meron siyang pocket, hindi naman naabutin yung ating tuhod. Ayan, meron pa siyang mga 1 inch na distansya. And then, sa kanyang turning radius, okay, eksakto. Kasok lang natin ng konti, i-level natin dito sa kanyang harapan.
level sa ating tuhod para hindi tayo nakabukaka. O, ayan. Okay, unahin natin yung rear brake nya. Okay, nahihinaan po ako. Pero madali naman i-adjust dahil andon, may cover lang. Pihit-pihitin lang natin yung sa may spring. Ayan, ma-adjust na agad. Then dito sa front brake na naka-disc, test natin. Ayaw malakas sa front. Ano, tukod ka agad pag pihit. Okay, ayan. Then sa kanyang rear suspension, check natin. Okay, malambot po ang kanyang rear suspension kahit nagsosodo lang siya. Okay, nandito po si Sir Bert Perando, branch manager ng Motorstar. Sir, good morning po at thank you sa pagbibigay ng pagkakataon. Sir, unang tanong ko lang po, in case na cash po ang kukuha dito sa ating Motorstar Easy Ride 150cl, meron ba po tayong discount na binibigay? Totally, pag spot cash kasi, nagbibigay kami ng discount. Hindi man ganun kalaki, pero yung discount na yon makakatulong din sa customer. Okay, yun. Sa kanila po yata mayroong discount pag cash po kukuha tayo ng motorsiklo. Sir, pangalawang tanong ko po, available po ba lahat ng kulay? As of today kasi sa reporting kasi namin about sa mga unit, available po lahat ng kulay natin. O sir, kung halimbawang may gusto ng matte black o matte red, available po? Meron po. Okay, sige sir. Sir, last na katanungan ko lang, may mga bagong unit po ba tayong darating na inaasahan? Totally kasi, ang unit kasi na dumadating pa lang sa amin na bago talaga, yung FI. Pero wala pa namang inaabiso sa amin na may darating na pinaka-latest. Okay sir, buti nabanggit nyo po ang tungkol sa FI. Kasi ang Easy Ride 150Q natin na nag-upgrade na sir. Meron po bang chance sir dito sa CL na magkaroon ng FI? Wala pa naman kami natatanggap na balita. Pero kung meron, maano naman yan sa YouTube. Makikita na yan. Kasi dami ng vlogger na nag-ano. I-display nyo rin dito sir, ano po? Pagka meron kaming bagong unit, automatic yan. Nalalaman na agad ng problem. Okay, sige sir, hindi ko na kayo aabalain at alam kong busy kayo. Maraming salamat sir. Okay, salamat sir. Okay.